Good morning. Atin talakay ngayon si Chis Escudero. For the first time, sumagot siya sa akusasyon na siya raw ay may tinatago na ano, na siya raw ay may tinatago na pork barrel na bilyon-bilyon. At ang akusasyon pa sa kanya, gagamitin daw niya doon sa ibigay sa mga senador para bumoto na ipapanalunin si Sara. Tapos, ito naman si Mike Abe, nagbalita na wala man ng ebidensya pinanggalingan, chismis lang, in the guys na nagtatanong lang, ay sinabi na nagagalit daw si Chis Escudero. Nagagalit siya kay BBM kasi daw tinanggal, bineto yung kanyang mga favorite projects sa 2025 na budget. Ang problema sa mga kasamahan ko, mahilig kayo magtanong-tanong, idinadaan nyo sa tanong, wala pa naman kayong ebidensya. Kumbaga, kwento lang, ingay pa lang. Dapat hinanapan nyo rin ng ebidensya yung bilyonaryo. Binasa ko yung kwento ng bilyonaryo, wala rin. Wala rin binanggit kung saan nila nakuha, kung anong dokumento pinagbasihan nila. So, mababang klase na pagbabloging yung ganun. Ngayon, ako may ipapakita ko sa dito, ito sumagot si Chis Escudero. Walang katotohanan daw yon at sinagot daw yon ay ingay lang yun daw ng sa impeachment. Politika sa impeachment. At politika sa pagka-Senate presidency. O di kung ganon, ibig sabihin, tama yung aking analysis kanina na iniingay lang yun ni Lacson kasi kakampi ni Lacson si Soto. At gusto nila na si Soto maging presidente sa Senate. So there is no other. Pakinggan natin siya, no. Klarong-klaro, ibig sabihin mo ay nag-indulge talaga ito sa black propaganda si Soto saka si Lacson. Kinapitalize ni Lacson ang kanyang mataas na respeto sa kanya ng tao kasi Mr. Budgetman nga siya eh. So kung magsalita siya tungkol sa budget ay parang totoo na yun. Ngayon kung pakinggan mo yung kwento ni Mr. Lacson, ay nagkwento siya pero wala siyang binabanggit kung sino ang mga senador na involved. Yung sa bilyonaryo naman, nagpalabas ng kwento na involved naman si Chis Escudero. Ay, tigilan nyo lang ang style na pag-report na kung wala kayong maiko-content, maghanap na lang kayo ibang content kahit na mahina ang dating, basta hindi lang kayo na gumagamit ng unfair naman kasi sa mga tao na patungkulan. Napatungkulan pala. So ito po ang ating ipaparinig natin si Chis Escudero, kawawang Chis. Binibira ko rin ito na pero bago ko siya parinig, maaring tama si Chis. Hindi ko sinasabi pero mas naniwala ako sa kanya kasi nagdepensa na siya ngayon openly. At ang sinasabi niya ay wala daw siyang alam doon. In fact, paano mangyari na ang dumidiskarte doon si Tambaluslos at saka si Saldico. At ang assistant ni Saldico si Estela Marie Kimbo o Estela Luz Kimbo. O hindi, sila yung posible may gawa kung meron man. Puro mga project na gusto nila. So, ngayon, ang isa pang nakita ko ron ay yung naalala niyo yung nagka-blanco yung budget na magkakahearing sana sa Supreme Court. At pinagliban lamang ng Supreme Court ang hearing sa Agosto o September. At ang issue doon is blanco po ang mga budget. Ngayon, sa pagka-blanco ng budget, na nagkatarungan ang binibira ng grupo naman na Duterte, yung sila ni Attorney Vic. Si Attorney Vic Rodriguez
ang binibira nila yung Kongreso, sila ni Tambaluslos. Kaya lumabas po yung mga blanco. At ang panayang depensa doon sila ni grupo ni Tambaluslos. Ha? Ipit na ipit doon si Stella Luz Kimbo. At tinanggal nga si Saldico bilang appropriations chairman. So, ibig sabihin po, sino ang may hawak, may control sa pag-insert sa budget? Tandaan naman natin, mas malakas si Tambi kaysa sa kay Bongbong. Ikumpara mo si Chis papunta kay Bongbong. So, kung ano man ang gusto nila na merong insertion na mangyari, sa totoo lang, hindi magkaroon yan kung hindi papayag ang House of Representatives. So, ibig mo ba sabihin kung nagkaroon ng insertion sila ni Chis Escudero, pumayag si Tambaluslos? At kung makalusot kay Tambaluslos, makakalusot pa kay BBM yan? Kasi si BBM, pwede niya i-veto yun. Ngayon, pag sa vlog naman ni Mike Abe, sinabi niya, kaya daw galit si Chis Escudero at kakampihan si Sara sapagkat nagalit daw si Chis Escudero sa ginawa ni BBM na veneto niya ang mga favorite projects ni Escudero. Ladies and gentlemen, hanggang sa ngayon na binabasa ko yung akusasyon laban kay Escudero, wala po naipakitang dokumento o walang sinabi kung anong dokumento at kung anong pruweba na kung may siningit nga na pundo, ay si Chis ka na singit. Akalain mo yung mga pundor sa iba't ibang lugar, hindi lang naman sa Sorsogon lang. Alam naman natin, taga Sorsogon ang Sorsogon ang probinsya ni Chis. So kung magbibigay mas paboran niya yung Sorsogon. Taga Sorsogon siya. Wala namang ebidensya na ipakita na nagbigay siya ang nag-cause ng mga ibang insertion sa ibang lugar, sa Bulacan. Saan pa? So with that, we can only say na talagang pinopolitika lang ngayon si Chis dahil sa agawin ng Senate presidency. At dahil sa gustong ang balak, kagaya kay Panfilo Lacson na may balak tumakbong presidente, at kagaya kay Raffy Tulfo na gustong tumakbong presidente, ang balak nila dyan, matuloy ang trial kasi naghuhope sila na during the trial of the impeachment, lalabas na ko ng mga ebidensya na magsisira kay Sara sa publiko. At magdidesisyon sila na guilty si Sara at bawalan na siya tumakbo pagka-presidente. Yan po ang mga play ng mga BBM supporters. Kita mo mga BBM vloggers. Ang lahat na nagsasabi ng mga BBM yan, BBM vloggers na contact ni BBM. Sana tinanggap po na yung alok ng grupo ni Romualdez na mag-vlog para sa kanila. 'Di ba? Kung gusto ko magkapera. Ito lang po ang sa atin. Let us put it straight. Kasi ang pag-asa na lang natin ay kami mga vlogger. Kami po, kung makipag-ayon po kami sa mga nakawan, ay wala nang mangyari sa Pilipinas. Kaya ang papel namin dito ay mag-ingay. Ipupunain kayo. At hopefully, mahiya naman kayo sa puna namin at hindi na kayo magnanakaw. Pero ang problema, talagang magaling makakapal ang mukha ng magnanakaw. Sino ba ang magnanakaw sa kada administrasyon? Kung sino dikit sa administrasyon, yan lang ang may kakayahan magnakaw. Yung mga oposisyon, hindi po makanakaw yan. Sigurado po yan. So, gano'n yan. Ano ibig sabihin? Di ba? Anunsyo ng anunsyo si Lacson na may senador doon nakakuha ng pondo, hindi naman niya pinapangalanan, ini-interview siya ni Ted Filon, hindi niya binibigay pangalan. Unfair naman niya kung sino yung taong na tukoy niya. Napakinggan natin si Chis Escudero. Ito po si Chis. The three former congressmen, Congressman Senator Erwin, Senator Camille, Senator Marcoleta, yung ba mga first-term senators automatic
qualified sila for committee chairmanships? Definitely. Dahil nga 24 lamang kami at 41 yung komite, alangan namang hindi mo allocatean ng komite. Gaya na nasabi ko, wala namang requirement yung pagiging chairman ng komite. Dagdag pa doon, yung mga galing sa Kamara, ikaw na mismo nagsabi, may karanasan naman na sila sa legislation at legislative process. Hindi naman na kailangan ulitin pa rin nila yon. Dahil ako ang gumawa ng rules ng Kamara noon, noong 1998, 1999, at halos wala namang pinagkaiba yon sa rules ng Senado. May konting diferensya pero hindi gaano. Of course, sir, any election for any position is always controversial, and the same can be said sa Senate presidency. In the last few days, may mga nababasa tayo about certain issues being raised about you regarding the budget, regarding flood control. How would you respond to those? Madali namang sagutin basta may nagsasalita. Ang hirap makipagdebate kay sources, RG. Mahirap makipagdebate kay Anonymous. Pero having said that, in my 27 years in Congress, I have not been known for that. Yung mga ganyang issue at walang napukol na ganyang issue sa akin, kaugnay niyan. Pangalawa, sabihin mo ng yung figure na nilalabas nila na ginalawa daw ng Senado ay totoo o malapit sa katotohanan. 150 billion over a 6.3 trillion budget is only 2%. Ibig sabihin ba nun, perpekto yung budget na ginawa ng executive at 2% lamang yung pagbabagong ipinanukala ng mga senador? Tiyak ko na higit doon yung amendments na pinanukala ng mga senador. At gayon din ng Kamara. So it's a misnomer and it's simply an accusation associated with the current political climate. Yung ingay sa politika, ika nga. Dahil na rin, magkakaroon nga ng eleksyon at halalan sa Senate President. Pero Klaro ha, dahil sa halalan pagka-Senate presidency. hindi ako bababa sa level nila. But Hindi siya bababa, hindi niya sinasagot. Dito lang sa interview na to. pinupunto kasi nila doon is yung tungkol doon sa flood control. Now we're in the midst of several severe flooding again. I mean, what do you make of this? How do you view this? Issue yan sa buong budget, issue yan sa buong budget, hindi lamang ng taong ito, pero pag nang nagdaang taon din. Pero hindi yan issue laban sa Senado. Tingnan mo na lamang sa Kamara kung anong mga panukala nila. Bakit ba nakatuon ang pansin nila sa Senado? Napakaliit lamang naman ng mga panukala ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Mas maraming tiyak ko ang mga panukala ng Kamara kaugnay sa infrastructure na nakita na natin sa mga nagdaang panahon. At yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga, pilit nilang pinapasa sa amin at sa Senado ang bagay na yan. Sir, balik ako lang sa Senate presidency. Yung Duterte block, the so-called Duterte block, publicly announced already through Senator Bato that they are for you. Meron ba kayong ipinangako sa kanila, especially in terms of the impeachment? Kasi nga nakabitin yung impeachment ngayon. Si Senator Bato na rin yung nagsabi dahil nakita niya yung uri at klase ng pagtatrabaho na ginawa ko nung ako'y nanilbihan bilang Senate President. Yun ang sinabi at binanggit niyang rason kung bakit. Pero bilang rektang katugunan, walang rektang pangako dahil sa dulo, botohan niya ng mayoriya. At hindi naman ako makakapagsabing tiyak ganito na, tiyak ganyan na. Dahil lahat yan pagbobotohan. Tulad ng ginawa ko nung nagdaang pagpapasya ng Senado, sa plenaryo lahat pinagpasyahan. Hindi sa isang caucus, hindi sa loob ng saradong mga pintuan, ng kwartong saradong mga pintuan, pero in open plenary kung saan nagkaroon ng debate at nagkaroon ng botohan na bukas sa publiko. Yung bang impeachment, paano nyo nararamdaman yun politically? I mean, outside of the impeachment court. Unang termino ko, RG bilang congressman, 1998 to 2001. Yan ang kauna-unahang kongreso na nag-impeach ng isang pangulo. Dead letter law ang impeachment noon. Ni walang may karanasan kaugnay sa impeachment noong mga panahong yon. Yung mga tatay namin, yung mga nauna sa amin sa kongreso, maski sa Senado. Yun din ang kauna-unahang kongreso kung saan nagkaroon ng 3 speaker ang Kamara sa loob ng 3 taon. Sabi ko nga sa'yo, peacetime yung mga nagdaang panahon eh. So pinagdaanan ko na yon, naranasan ko na yon. Yung magkakaiba ng pananaw, may mga taong kung magsalita, akala mo wagas, sila ang tama at hindi na pwede magkamali pa. Infallible, ika nga, talo pa ang Santo Papa. Pero hindi naman ganun yun. In the end and ultimately,
History will all judge us with the benefit of hindsight, not at the time that these things are happening. Okay, sir. Yung Supreme Court recently issued an order and asked the House of Representatives to answer some questions. Na iba doon, kapareho nung tinanong ninyo sa Senado nung 19th Congress. May mga hindi sila sinagot if you look at the submission that was posted by the Supreme Court on the website. How would you view that? Kayo ba sa Senado, pwede niyong i-insist na sagutin nila yung mga ayaw nilang sagutin? 5 sa 11 inutos ng Korte Suprema lamang ang sinagot ng Kamara. Yun din yung 5, mas detalyado lang, na katanungan na pinukol sa kanila ng Senado bilang impeachment court kaugnay sa compliance sa 1-year ban. Yung balanse na 6 ay hindi pinili nilang hindi sagutin dahil desisyon daw nila yon. Ito'y may kaugnayan naman sa due process ng pagpirma ng mga mambabatas. Halimbawa, nabigyan ba ng pagkakataong mabasa ito? Gaano katagal bang panahon ang binigay? Pinagdebatihan ba ito? May committee report ba ito? O bigla na lang isinalang? Mga simpleng tanong na actually, the court can take judicial notice of some of these already. Pero binabuti pa rin ng Korte Suprema na bigyan ng due process ang Kamara. Alam naman halos nating lahat, hindi ba, kung ano yung nangyari ng panahon yon. Ayokong isa-isahin pa. Pero, ang minabuti ng Korteng, bigyan sila ng pagkakataong sabihin pa rin yung kanilang panig bago sila magpasya. Hindi ko huhusgahan ng Kamara kung tama ba o mali ang ginawa nila. Pero sa parte ng impeachment court, kung ang tanong mo, pwede bang tanungin din yon? Oo. May mga impeachment court judge na pwedeng itanong yung mga tanong na yon kung nanaisin nila. At ang dapat na sumagot nun, yung mga parties o mga partido na, yung abogado ng magkabilang panig. And then, sa impeachment court, wala na silang choice kung hindi sumagot. Kinakailangan nilang sagutin yon. Yung mga papilo-pilosopong pa-cute na sagot nila ngayon sa media, lahat yon ay kailangan nilang sagutin at ipaliwanag bilang litigant na pinagpapaliwanag ng korte at husgado. Sinabi ko na yan noon pa, RG. Sa isang impeachment trial, hindi nila pwedeng sabihin co-equal yan dahil sila'y nakikilahok sa isang impeachment proceeding bilang litigant at nakaupo ang mga senador bilang impeachment court judges na may kapangyarihan at karapatan sa ilalim ng aming rules, sa ilalim ng konstitusyon na pasagutin sila at magpataw ng parusa kung ayaw nilang sumunod. May mga nagsasabi na parang judicial overreach yung ginagawang pagre-review ng Supreme Court. Do you feel na kayo dito sa Senado, sa Senate So, impeachment? napansin nyo, very, very much confident si Chis Escudero. Yung impression ko sa kanya ay hindi siya guilty sa akusasyon nila ni Panfilo Lacson at saka ni Mike Abe. So, pakinggan natin pag Court, do you feel emasculated or affected by them? Sa totoo lang, hindi. Madalas kong kinukwento sa'yo, ang timeline ko, mga showbiz balita at hindi ba ngayon sa politika, kaya hindi. Comments of overreach with respect to the Supreme Court puts them in a position as if they are higher, better, more intelligent than the Supreme Court when it comes to the law. Pero bilang abogado, alam naming lahat yan. Kapag ka nagkamali, ang Regional Trial Court, ang Municipal Trial Court, City Trial Court, pwedeng i-review yan ng Court of Appeals. Pag nagkamali ang Court of Appeals, pwedeng i-review ng Supreme Court yan. Pag may ginawad na desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man o hindi, it becomes part of the law of the land. Hindi sila pwedeng maging mas magaling pa sa Korte Suprema, lalo na pagdating sa pag-interpreta ng batas. Bilang mga abogado, tinuro sa amin yan, first year pa lamang kami. Sang-ayon ka man o hindi, pwede mong i-argue yung kaso mo hanggang gusto mo. Pero kapag ka nagpasya na ang korte, sang-ayon ka man o hindi, kailangan galangin, respetuhin at sundin namin yon bilang officers ng korte. Having said that, what is the attitude of the Senate, in the Senate Impeachment Court, dun sa kung ano man ang magiging desisyon ng Supreme Court dun sa mga pending petitions regarding the impeachment now? Ano man ang desisyon ng Korte Suprema, dadaan pa rin yan sa impeachment court. Bigyan kita ng halimbawa, RG. Nung panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona, nagbaba ng temporary restraining order ang korte.
na huwag buksan yung kanyang foreign currency deposit accounts. Ang ginawa ng Senado noon sa isang caucus, hindi pa nga sa plenaryo sa isang caucus, pinagpasahan, attended physically and virtually by the members of the Senate, kung susundin ba o hindi yung TRO ng Korte Suprema. Kung titingnan mo, parang may mali, di ba? Pwede ba kami magdesisyong hindi sumunod o sumunod? Choice ba namin yon? Pero yun yung precedent na ginawa ng Senado noon. By a vote of 13-10, ang pasya ng Senado noon ay sundin yung TRO ng Korte Suprema, kaya hindi binuksan yung foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa Kamara naman, nandun ako, nag-issue din ng TRO ang Supreme Court laban sa impeachment kay Chief Justice Davide. Kung maalala mo yun. Pero wala pa sa Senado yun, nasa Kamara pa lamang. Hindi yun sinunod ng Kamara. Tinuloy pa rin sa botohan, subalit hindi nakakuha ng kinakailangang 1/3 vote, kaya na-dismiss yun. Pero yung TRO, pinipigilan ng Kamara na magpursige pa o mag-proceed sa anumang impeachment kabilang ang botohan laban kay dating Chief Justice Davide. So magkaibang sitwasyon, magkaibang Kamara, magkaibang karanasan. So sir, yun yung universe of options ng Senado. You either follow or you don't follow the Supreme Court. And of course, pagbobotohan yun. Tama, pagbobotohan yun. So, ibig sabihin, matigas talaga pala yung decision ni Cheese. Sakasakali man, maiba man ang decision ng Supreme Court, although igagalang nila, pagpipilitan niya pa rin kung ano ang pagbubutuhan ng majority, yan ang masusunod. Hindi sa pagpapasya ng tagapangulo lamang o presiding officer lamang ng Senado. It'll be decided by the impeachment court. And I ask that because in the last few days, you've been criticized, you've been hit dahil nga supposedly may pinapaboran ka daw for political expediency. How do you respond to Well, that? klaro ding may pinapaboran naman sila at may nilalabanan sila. Anong pinagkaiba nun? Okay, kung pinapaboran niya kung si Sara, bakit sila? Pinapaboran din nila ang pagboto laban kay Sara. Magaling. RG, na hindi ako sang-ayon sa gusto ng mga grupong ito na nananawagan na mag-inhibit ako sa kaso. Hindi nangangahulugang tama sila at mali ako. Hindi nangangahulugang may pinapanigan ako. Bakit sila? Meron ba? O wala? Meron, klaro, di ba? Sinabi ko na yan nung simula. Hindi ako makikinig at hindi ko papakinggan ilang araw pa lamang matapos i-file yung impeachment. Sino mang nakapagpasya na sa kasong ito, pabor man o kontra kay VP Sara, pabor man o kontra sa impeachment. Gagawin namin kung ano ang tingin namin ay tama, dapat at naayon sa batas. At hindi kami magpapadala sa anumang ingay o gulo o rally na pipilit sa aming gumawa ng isang bagay na sa tingin namin ay mali. Okay, at the rate things are going, mukhang magsasabay ang impeachment trial and budget deliberations. Yes. And isa sa mga articles of impeachment has something to do with the budget. Hindi ba awkward, lalo na when the budget comes to the Senate? Tapos nagtatrial kayo ng impeachment on another matter, on the budget. Man, kailangan namin pa rin gawin yon. Pag-usapan muna natin ang schedule. Ipapanukala ako, pero kailangan pagpasahan pa yan ang mayoriya ng Senado, hindi lamang ng impeachment court, pati ng Senado, yung schedule. Mas pipiliin ko sana na ang impeachment trial ay sa umaga at sa hapon, magpatuloy ang sesyon namin ng normal ng 3:00 ng hapon para meron kaming nakalagay na oras na 5 hanggang 6 na oras para sa impeachment araw-araw. Hanggang Huwebes naman yun Pagdating ng Huwebes, buong araw yon. Monday to Wednesday lang naman. At kapag may session lang naman. Kapag walang session, buong araw yon. Para magpatuloy pa rin yung aming trabaho kaugnay ng legislation. Hindi lamang sa panukalang budget, pati dun sa ibang panukalang batas na mahalaga, nasa LEDAC man siya o wala. Dahil hindi naman porkit wala sa LEDAC ay hindi na mahalagang panukalang batas yun. Meron na bang finality yung August 4 na lumabas sa media? Suggestion yun na kailangan aprubahan ng impeachment court. Pero yun ang suggestion ng legal team ng Senado dahil kailangan, pag matapos mapagpasyahan yan, kailangan may notice requirement ka sa parties. Hindi naman pwede nagpasya kami ng umaga, hapon, papuntahin na sila dito. Hindi naman pwede nagpasya kami ngayong araw na to, bukas, dito na kayo. Hindi. May notice requirements yon, reasonable notice.
So pag nagpasya ang Senado nang sabihin natin Martes o Miyerkules, sapat na notice na yun sa mga parties na mag-appear kung sakasakali sa August 4 kung yun ang mapagpapasyahan ng Senado. One of the penalties for impeachment, of course, is perpetual disqualification from public office. Absolute perpetual Absolute. disqualification. So, and the Vice President is matunog sa mga surveys na presidential candidate. And there are also names in surveys that include some senators for the presidency. So there is this possibility na yung mga maghuhuwes sa kanya o kasama doon sa mga maghuhuwes sa kanya could potentially gain from taking her out. I mean, may aasahan ba talagang anong klaseng accountability or truth ba ang maaasahan in such a process na kasama sa mga maghuhuwes yung mga posibleng makinabang doon sa penalty doon sa akusado? Ang tanong niya ay may mga tatakbo pagka-presidente sa mga maghahatol. So maghatol sila kasi mukhang asiwa titingnan na yung isa sa maghatol pala siya para makatakbo ng pagka-presidente. Yan ang tanong niya. Paano sumagot si Cheese dito? Ibalik pa na, i-rewind mo pa ng konti, RG. Kasama din sa mga nagsampa ng kaso laban sa kanya, yung maaari niyang makalaban sa 2028. Hindi lang naman sa huwes eh. Pero pinili ng framers ng ating saligang batas na magpapasya ng bagay na ito, pagsampa man ng kaso o pag-convict o pag-acquit, ay mga halal ng bayan. Mga politiko, ika nga. So bahagi sa konsiderasyon na nila yan. Nung yan ang naging daan sa pagpapanagot ng ilang impeachable officers sa ilalim ng konstitusyon. Pero may pambawi din naman sila. Public dapat yung hearing, so hindi ka pwede magtago ng feelings at ng boto mo. Pangalawa, nanghingi sila ng extraordinary majority, 2/3, ika nga. At hindi simple majority lang ng may quorum. So, binalanse, pinantay, pinag-aralan nila yan. At yan ang dapat nating sundin at subaybayan. Yung binabanggit mo, hindi naman kailayan sa ating mga kababayan. So gagamitin nila yan pagdating ng panahon na sila mamimili kung tumakbo man nga itong mga senador na sinasabi mo. Kung karapat-dapat nga ba silang mamuno ng ating bansa pagkatapos nilang gawin yan. Kumbaga, iligpit o limitahan yung kanyang pwedeng makalaban sa darating na eleksyon. Ang paniniwala ko kasi sa bagay na yan, lahat ng pagtakbo ko siguro, hindi mo pwedeng limitahan yung makakalaban mo. Talunin mo na lang sa eleksyon, maliban na lang kung ikaw yung matalo. Di ba? Hindi mo dapat pa siya nalimitahan o pagbawal ang sino mang gustong lumaban o sino mang gustong tumakbo sa anumang pwestong tinatakbuhan mo rin. Okay, my final question. Given this state of affairs and at the beginning of the interview nga sabi mo masalimuot ang magiging lagay ng politika in the foreseeable future, hopefully not in the next 3 years, no, but mukhang ganon. Anong magiging pakinabang ng taong bayan doon sa ganong klaseng pagiging masalimuot at bangayan? What is the path forward? Well, pinapakita at pinapatunayan nun na sa kabila ng ingay at bangayan sa politika, na nananatiling matatag ang ating pamahalaan at demokrasya. Pinili nating demokrasya ang sistema sa ating bansa, RG. Hindi natin pinili na may isang magaling, matalino at mabait lamang na mamumuno. Diktador man o benevolent dictator man ang tawag sa kanya. Pinili nating demokrasya tayo kung saan merong mga magkakaibang pananaw na bagaman hindi tayo sumasang-ayon, natututulan natin sa abot kaya ng ating pwedeng isigaw sa rally o sa lansangan man, karapatan pa rin niyang paniwalaan at sabihin at gawin yun. Tinuturuan niyan tayo ng maturity siguro, pasensya siguro sa isa't isa. Upang sa gayon, pag may mas mabibigat pa tayong problema, hidwaan, awayan at bangayan, na maaaring harapin bilang isang bansa at bilang isang lahi, mas kakayanin na natin yon kung dumating man yung pagkakataong yon. Sudutin ko lang ng konti. Can we still be productive as a country na ganon, masalimuot? Yes, but it will be more difficult than when it is peacetime. Kaya, pero may hamon lang tayong mga dapat lampasan. At naniniwala ako, at yun ang isa sa mga sasabihin ko kung sakasakali sa opening ng Senado, na sana malampasan namin yon. Na sana sa kabila ng magkakaiba naming pananaw o kulay na dinadala o taong sinusuportahan, ay manaig pa rin yung aming paninindigan at sinumpaan tungkulin na pagsilbihan ang mas nakatataas na interes hindi ng aming partido,
Hindi ng aming mga personal na kaibigan o kakilala, kundi ng bansa. Yun ang dahilan kung bakit nga yung Bandila at Watawat nandun palagi sa harap, hindi ba? Kamaraman niya ng Senado, nandun yun sa harap tuwing may nagsasalita para magsilbing paalala palagi sa kanya. Okay, thank you very much. Salamat ha. So yan ang salita, sagot ni Chis Escudero sa mga akusasyon laban sa kanya. At pretty sure, at least sinabi niya, kinlaro niya na wala siyang alam tungkol dun sa budget ni insertion. At ang pagpaliwanag niya, ang budget nung nakaraan ay 6.25 trillion at ang 100 billion o 150 billion na tinutukoy 2% lamang. Kung titingnan mo, sabi niya, kami nang dumating sa aming opisina yung budget, ang dami nilang pinalitan, hindi lang 2%, ang dami-dami. So hindi yun sa kanya. Tapos ang akin naman pong may dadagdag, ang talagang may kapangyarihan na mangyari kung anong gustong pagbabago ang gagawin diyan ay mga grupo ni Tambaluslos at sila ni Saldico ng Ako Bukol Party List. So ngayon, klaro naman yan na kung hindi papayag ang House, walang insertion na mangyayari. Pero ito naman, mandaya naman ang grupo naman nila ni Ako Bukol Party List ay sila naman ay ang kanila namang ginagawa, pasok naman ang pasok, kaya yung ayuda na AKAP na ipasok nila, na ang ayuda na MAIP, ang ayuda na AIX, tapos yung 288 billion na flood control project, sila ni Saldico yung nagpasingit doon, hindi naman kay Chis yun. At nasa kaso na yun sa Supreme Court sa ngayon. At tandaan nyo, blanco pa nga. Sino ba nang gumawa ng blanco na budget? Di ba grupo nila ni Romualdez, hindi grupo ni Chis? Although binira ko si Chis noon, saka si Grace po, kasi sila yung gumagawa ng budget ay sila na ituro, pero hindi sila nagsalita laban sa issue patungkol sa pag-blanco na budget. Ganon po. So magandang umaga po sa lahat. Sa ATC Junior, Ribong Tab, ebidensya muna. Domingo Barameda, wala silang ebidensya pinakita laban kay Chis. Okay? Si Chis naman sumagot lang dito. So Zia Katubag, Idol Tuto, sana sa unboxing nila ni Basti at Torre. Ayan, malalaman pa kung matutuloy yan. So sa totoo lang, medyo hype lang yan. Mga kwentuhan pa lang muna sa ngayon yan. Pero wala ko nakita na pagkakataon na matuloy yan. Si Gio Rem o Kapsat na Imbak Kabigat, Ilocos Salawag, Ilocos Norte, Solid Duterte, forever. So, tapos Ben Reclamador, Nuclear Reactor Reacts, kung nagkamali ang House of Representatives, bahala na si Lord. So, Ribong Tab, alam lahat. Si Pres Perez, Mayap Abenge, Mayap Abak na. Ramon Barcelo, mabuhay ka. Attorney Causing, sabi ni Ramon Barcelo, basta Marcos tatakbang nanakaw. BBS Las Vegas, ganyan lang mga BBM supporter, basta masabi lang nila kahit walang pruweba. Okay, so kay Ben Reclamador, hindi yan magagawa ng Congress na insertion kung hindi approve ng Senate at hindi rin magawa ng Senate kung hindi. Pero kung titingnan mo sa nakaraan, sa nangyari, talagang very much imposing ang grupo ng Kongreso, ng House of Representatives. Sila po nagsingit, sila ni Saldico. Kasi siyempre, andun si Romualdez. Medyo takot sila kasi si Romualdez, pinsang buo ni BBM. Pagdating naman sa binito ni BBM, ang kwento na naman ng Mike Abe, kaya nagagalit daw si Chis sa mga Marcos kasi daw maraming Senate na pinasok na hindi binito ni BBM. Nakakatawa. Ang problema doon sa mga kaibigan ko, hindi man lang inalam. Kasi kung binasa ninyo yung veto message ni BBM, ay wala rin yun. At unang-una, hindi mo malalaman kada item na budget, sino ba nagrekomenda nito? Hindi mo laman, kailangan mo talaga balikan mo sa impusa. Magkukuha ka sa minutes ng hearing. Dapat ganun ang ginawa nila, pinakita lang ebidensya kung sino nag-propose ng budget na ito. Kung si Chislat yun. Unang-una, wala silang binigay si Lacson na ebidensya na yung mga budget na in-insert ng flood control na yun
ICGs nagsingit. So anyway, that's all for today. Magandang umaga po sa inyong lahat.